Noong huling bahagi ng 1800s, sa isang liblib na lugar sa Sweden, may isang insidenteng naganap na hindi ka panipaniwala. Sa maliit na isla na tinatawag na Okno, na nasa silangang bahagi ng Sweden, isang batang babae na nagngangalang Carolina Olsson ang naging sentro ng kakaibang pangyayari na nagpasikat sa kanilang lugar. Si Carolina, 14 na taong gulang noon, ay nakatira kasama ang kanyang pamilya na binubuo ng kanyang ama, ina at 5 kapatid na lalaki. Ang kanilang pamilya ay simpleng namumuhay bilang mga magsasaka at mangingisda, gaya ng karamihan sa mga tao sa isla. Tila walang kakaibang nangyayari sa kanilang tahimik na pamumuhay, malayo sa mas maunlad na bahagi ng mundo. Si Carolina Olsson ay naging tanyag dahil sa isang hindi pangkaraniwang pangyayari na nagdala sa kanya sa pagtulog na tumagal ng 32 taon. Ang kwento ni Carolina ay nagsimula noong February 18, noong 1876. Habang pauwi sila mula sa kanilang baryo, tinatawid nila ang nagyayelong ilog ng siya'y nadulas. May mga nagsasabing nahulog siya sa yelo at muntik nang malunod. Ngunit nailigtas sa huling sandali. May iba namang nagsasabi na nadulas siya, nabago ang ulo at nawalan ng ngipin, na nauwi sa matinding sakit. Ano man ang tunay na nangyari, nakauwi siya ng ligtas sa kanilang maliit na kubo, ngunit may matinding sakit sa mukha at ngipin. Tinignan siya ng kanyang ama, isang mangingisda, nang makauwi siya. Sa kabila ng mga pasa at yalos, tila wala namang seryosong pinsala si Carolina. Habang lumilipas ang oras, lumala ang sakit ng kanyang ngipin at siya'y nakaranas ng matitinding pananakit ng ulo. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa kanya. Ang kanyang mga magulang na likas na naniniwala sa pamahiin noong panahong iyon ay inisip na baka ito'y epekto ng ulam. Noong 1876, mataas ang paniniwala sa mga supernatural na bagay at ang kanilang bayan ay malayo sa hiwalay sa mas makabago at maunlad na mga komunidad. Dahil sa kanilang kalagayan at kakulangan sa pera, walang magawa ang kanyang mga magulang kundi payuhan silang matulog na lang at hintayin ang susunod na araw. Noong siya'y nahiga at natulog, hindi na siya nagising. Hindi lamang ito isang karaniwang pagtulog dahil siya'y natulog ng 32 taon. Mahimbing, hindi basta-basta magigising. Pagkalipas ng ilang araw, nang hindi pa rin siya nagigising, desperado na ang kanyang mga magulang. Subalit, wala silang kakayahan para tawagin ang doktor. Kaya't sinubukan nilang gisingin si Carolina sa iba't ibang paraan. Sinubukan nilang sunugin ang balat niya ng mainit na baga. Tusukin siya ng karayom hanggang sa ilalim ng kanyang mga kuko. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, si Carolina ay patuloy na natutulog. Nang hindi na nila alam ang gagawin, humingi na sila ng tulong mula sa mga doktor. Habang hinihintay ang pagdating ng medikal na tulong, napilitan silang pakainin siya gamit ang puwersa. Binigyan siya ng 2 basong gatas na may asukal bawat araw. Nang dumating ang unang doktor upang suriin si Carolina, sinabi nitong tila nasa isang uri ng koma ang dalaga. Ngunit hindi ito malinaw kung bakit. Habang patuloy ang pagdaan ng mga buwan at hindi pa rin siya nagigising, naging usap-usapan na ang kaso ni Carolina. Maraming mga doktor ang bumisita sa isla upang makita ang natutulog na dalaga. Nakapagtataka, walang gaanong pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan. Hindi humaba ang kanyang buhok o mga kuko. At hindi rin siya pumayat kahit pa halos 2 baso lamang ng gatas ang kanyang kinakain araw-araw. Tila nasa isang kaibang estado si Carolina. Parang huminto ang oras para sa kanya. Noong July 1882, 6 na taon na mula nang si Carolina ay natulog. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang ospital
sa Askersand kung saan sinubukan siyang gisingin ng mga doktor gamit ang electronic shock therapy. Tulad ng mga naunang pagsubok, nabigo rin sila. Sa kanilang pagkadismaya, ang mga doktor ay nagbigay ng diagnosis na siya may matinding sakit sa pag-iisip na tinatawag na dementia paralytica o general paralysis of the insane. Marami ang nagdududa sa diagnosis na ito dahil walang kasiguraduhan kung iyon nga ang sanhi ng kanyang kondisyon. Lumipas ang mga taon, nagbago ang mundo sa paligid ni Carolina. Nagpaalam na ang ilang miyembro ng kanyang pamilya, kabilang ang isa sa kanyang mga kapatid na namatay noong 1907. Nakakabahala na kahit nasa kanyang kakaibang estado, nakita siyang umiiyak sa pagkawala ng kanyang kapatid, kahit hindi siya tuluyang nagigising. Pagkatapos ng 32 taon ng pagtulog, isang araw noong April 3, 1908, bigla na lang bumangon si Carolina mula sa kama at nagsimulang umiyak. Tila nagising siya mula sa napakahabang bangungot. Ang kanyang mga kapatid ay nagmamadaling dumating sa kanyang tabi. Ngunit hindi niya sila nakilala. Ang buong pamilya ay nagulat sa kanyang paggising. Lalo na't parang hindi siya tumanda mula noong araw na siya'y natulog. Sa mga sumunod na araw, unti-unti siyang nagsimulang magsalita muli. Nakapagtataka, wala siyang maalala mula sa kanyang mahabang pagtulog, maliban sa mga pira-pirasong panaginip at bangungot. Nang suriin siya ng mga doktor, lalo silang namangha dahil wala siyang mga seryosong epekto mula sa pagiging bedridden ng 3 dekada. Sa kanyang edad na halos 50 years old na, mukha pa rin siyang nasa kanyang kabataan. Dahil sa pambihirang kwento ni Carolina, nakilala siya bilang ang Subande de Esconet o ang Sleeping Beauty ng Okno. Naging kontrobersyal ang kanyang kwento at marami ang hindi makapaniwala. Paano nga ba matutulog ng 32 taon ang isang babae nang walang seryosong epekto sa kanyang katawan o isipan? Marami ang nag-isip na maaaring kasabwat ang kanyang pamilya, ngunit walang sapat na ebidensya upang patunayan ito. Isa sa mga paliwanag na iminungkahi ng isang psychiatrist na si Harold Froderstrom ay maaaring si Carolina ay pumasok sa isang malalim na estado ng psychosis, ngunit hindi rin ito lubos na nagpapaliwanag sa lahat ng mga kakaibang nangyari, lalo na ang kanyang hindi pagtanda. Matapos magising, namuhay si Carolina ng tahimik at masaya hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1950 sa edad na 88 years old. Ngunit kahit na anong sabihin ng iba, pinanindigan niyang totoo ang lahat ng nangyari sa kanya at dinala niya ang kanyang mga lihim sa kanyang huling hantungan. Hanggang ngayon, ang kwento ni Carolina Olson ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking misteryo sa kasaysayan. Isang kwentong patuloy na nagbibigay ng palaisipan sa mga eksperto at mga mahilig sa kwento ng kababalaghan. Maraming salamat mga kaibigan sa pakikinig dito lamang sa Pinoy Mystery Horror. Hanggang sa susunod, ingat kayo palagi at ito si Tito Val. Paalam!